Dakila ng Diyos na Hari, aking inahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga langit, kadakilan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hey! Kadakilaan ang Diyos sa hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus.
Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita o Diyos na kataas-taasan. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. Magandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa kagandahang loob mo, pagmulat namin na aming mga mata ay aming nararamdaman na sa tuwi-tuwi na, Panginoon. Panginoon, sa aming pananambahan, kahit kami ay nasa kanya-kanyang mga tahanan, ang paggabay mo, Panginoon, ang aming inaasam nawa, maintindihan namin ang mensahe na ihahatid sa amin ng aming tagapagsalita na sa pamamagitan mo ay maidala sa amin ng maayos at gayon din maunawaan ng lubusan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming paghingi sa iyo ng tulong sa aming internet connections. Gayon din, Panginoon, anumang sagabal na maaaring makapinsala sa aming pananambahan. Sa pangalan mo, Panginoon, hindi matutupad ang mga ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na isip at bukas na puso upang sa pagtanggap ng iyong mga salita, kami ay hindi maghinuha o magduda, Panginoon. Panginoon, ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat para sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.
pagkakataon. Patuloy na ang at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Di ngayon, kailan pa sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Buwala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat mong hinahanap. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Di ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Di ngayon, kailan pa? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Di ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa ibigay ang buhay mo? Kailan pa? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid, mga kaibigan, sa aking mga kamanggagawa. Napakapalad po tayo na ngayon ay unang linggo ng Oktubre 2021, kung saan tayo po ay makapagdaraos ng banal na hapunan, bagamat ito ay sa inyong mga tahanan. Pahintulutan po ninyo na dalhin ko po ang mensahe ng Panginoon na nakabatay sa 2 talataan ng Biblia. Ito po ay matagpuan sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 16 na ganito ang sinasabi. Samahan niyo po ako. Binabasa ko po ngayon ang Mabuting Balita, Biblia. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kalulugdan ng Diyos. Gayun din po sa Galatia Kapitulo 6, ang mga talata po ay 9 hanggang 10. Ganito ang sinasabi, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sandali po tayong manalangin.
Dakila't mapagpalang Diyos sa mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Sa iyo po namin inihabilin na sangkapan mo po ng kapangyarihan ang bibig ng iyong lingkod at ang bawat makikinig ay iyong pagpalain sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Sa tanging pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa dalawang talataan po ng Biblia na aking binasa, ay ating maliwanag na makikita ang ating paksa na huwag nating kalimutang gumawa ng mabuti. Kung merong isang gawain, pag-uugali, at sabihin po natin na yung pangkaraniwan na ginagawa o gagawin ang bawat sa atin, na alam nating ang Diyos ay malulugod, isa na po ang paggawa ng mabuti. Sapagkat ang ating talataan ay magkahiwalay, pero maging maliwanag sa lahat, na yung pong aklat ng Hebreo o ang sulat sa mga taga-Hebreo, ito ay sinulat sa panahon na ang mga mananampalataya noon ay nasa kani-kanilang mga kaparaanan upang makaiwas sa pag-uusig ng mga hindi nananalig sa ating Panginoon. Ang tawag doon ay mga dispersion Jews, mga mananampalataya o doon sa paniniwalang Hebreo, sila po ay nangalat upang maiwasan ang tiyak na kamatayan sapagkat marami na pong nasampulan. Isa na ang pagpatay kay Santiago at iba pang mga alagad na hindi ko na po papangalanan. Gayunpaman, sa kabila na sila ay nangalat, sila po ay sinulatan ng may akda. Sa ating pong Biblia, wala po tayong makitang human author. Pero alam natin na ito ay mensahe ng Diyos para sa kanila. Sapagkat sa panahong sila ay nangangalat, hindi pa rin dapat maging hiwalay ang kanilang pamumuhay sa mga tao sa kanilang kapaligiran. Kung saan dapat ipinamumuhay nila ang kabutihan at ang paggawa ng mabuti sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ito namang sulat ni Pablo sa Iglesia ng Galacia ay nandun na sa chapter 6. Dahil ang unang 2 kapitulo po nito ay patungkol sa pinagmula ng Ebanghelyo na walang iba kundi ang Diyos. At doon sa chapter 3, chapter 4 ay patungkol naman sa mismong mabuting balita. Kung ano ito na binabanggit hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa biyaya na kaloob ng ating Panginoon. Hindi dahil sa ating sarili, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay libre, pero matapos tanggapin ng bawat isang tao na tinatawag silang mga Kristiyano, yung mabubuting gawa sa chapter 5 and 6 ay isinama ni Apostol Pablo na hindi dapat kakaligtaan, hindi dapat kalilimutan, at hindi dapat pinagsasawaan. So, sa dalawang aklat ng Bagong Tipan na aking binanggit sa inyo, ay maliwanag po nating makikita na ang parehong aklat na ito ay nagsasabing huwag kalimutang gumawa ng mabuti. 4 na bagay ang aking dadalhin sa inyo. Kung ating kapatid na Gia noong midweek ay meron siyang 5 puntos, ako po ay 4 lamang. Babawasan ko po ng isa. Una, magdalahan ng pasanin sa isa't isa. Kung merong isang mabuting gawain ang mga mananampalataya, ay yung pagdadala ng pasanin sa bawat isa. Ang tanong, paano kang magdadala ng pasanin na iyong kapwa samantalang ikaw mismo
ay bigat na sa mga pasanin sa sarili mo. Pero ito po ay ating makikita doon sa chapter 6, verse 1 and verse 2 ng Galatia. Pahintulutan niyo po akong basahin ito. Sabi, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So doon sa mga salita ng verse 1 at verse 2 ay napakaliwanag na ang pinagagawa ng Apostle Pablo sa iglesia ng Galatia ay yung magdalahan ng pasanin sa isa't isa. Sa panong paraan? Una, sabi roon, siya na natagpuan sa pagkakasala. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magbalik sa kanila. Yung pong salitang magbalik sa wikang Ingles ay may ibig sabihin restore. At ito po ay kadalasang ginagamit ng mga physical therapists. O kaya, kung hindi nakakabayad sa physical therapist, usong-uso yung tinatawag natin mga manghihilot na kung papaanong yung kanilang trabaho, yung mga nalilinsad na buto sa mga kasukasuan. Alam nyo, ang buto, kadalasan doon sa mga dugtungan nagkakaroon ng problema. Ang sabi roon, yung nalinsad na buto, gawain nila, physical therapist o manghilot, na dahan-dahan, malaking pag-iingat ang ginagawa dahil isang pagkakamali sa halip na ito ay maibalik sa dating kalagayan, ito ay maaari pang ikasama o maging malubha pa ang maging kalagayan ng tao. Mapapansin po ninyo lahat ng mga aksidente sa daan. Lalo na kung makita natin ng isang motorista ay masyadong ipinapahayag ng kanyang mukha yung sobrang sakit sa kanyang naramdaman. Ang unang-unang pinagbabawal ng mga kinaukulan nating ahensya ng gobyerno, halimbawa MMDA, mga PNP, at yung mga rescue team na tinatawag, ay yung galawin mo at pakialaman mo na yung sangkot sa aksidente. Sa halip, ang una nilang ipinagagawa, tumawag sa Rescue 119 o 911 o anumang mga emergency number kung saan merong medical people na mag-a-assist doon sa aksidente. Bakit? Sapagkat kailangan una yung eksperto na kaya nilang buhatin ng hindi masasaktan yung nasangkot sa aksidente. Pangalawa, ito rin ay isang paraan ng pag-iingat upang hindi maging malubha ang kalagayan noong taong nasangkot sa aksidente. Ang ibig sabihin, maingat, tiyak kung ano ang gagawin, kung paano gagawin, at kung saan dadalhin yung taong nasangkot sa aksidente. Ang importanteng salita ay maibalik sa dating kalagayan yung tao na sa ating talata ay sinasabing nahulog sa pagkakasala. Siguro yung salitang judgmental ay masyadong pamilyar na sa atin. Yung kung meron nagkasala, lalo pa nga kung opisyalis ng ating iglesia, huwag natin pag-usapan. Huwag natin katulan. Sa halip, panalangin natin na kung siya man ay nahulog sa pagkakasala, anumang uri yun. Kadalasan, tatlo lang naman ang pinag-uukulan. Yung sinasabi sa unang Juan
Kapitulo 2, talatang 15-16. Yung lust of the flesh, pride of life, ano pa? Yung tungkol sa finance, pananalapi, pag-ibig sa salapi. So, alinmang bahagi o naging dahilan o sanhi ng pagkakasala, ang sabi, bilang magkakapatid sa Panginoon, tulungan natin siya o sila ay panauli o maibalik doon sa tamang kalalagayan bilang mga mananampalataya. Alam ko at alam din ninyo na tayong lahat ay merong mga pasanin. Pero kailangan po nating matutunan na tayo ay maging bahagi sa pagdadala ng pasan ng ating kapwa. Upang hindi tayo maging pabigat. Sa halip, tayo ay makatulong na mapagaan yung mga pasanin na pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Kapatid, nararamdaman mo ba ang bigat na pinapasan na iyong kapwa? O nakasentro ka lamang sa mga bigat na iyong nararamdaman? Sabi nga ng isang quotation, malalaman mo lamang na napakabigat pala ng dinadala mong pasan kapag iyon ay naibaba na. Medyo intindihin po niyo ang ibig sabihin. Kapag may dala kang mabigat na pasanin, habang pasan mo, habang naglalakad ka, hindi mo masyadong maramdaman yung bigat. Mararamdaman mo yan kapag ibinaba mo na. Kasi, sabi, ay, ang laki ng pakinabang na naibaba na yung pasan. Napakabigat pala yung dinadala mong pasan. Alam ko yun, kapatid. Alam ko yun, kaibigan. Napagdaanan na natin yan. Pangalawa, na huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti, magbahagi po tayo ng mga material na bagay sa mga nangunguna, nagtuturo sa atin. Mga Bible study leader, mga Sunday school teacher, mga preacher, mga discipler, yung mga nangunguna sa atin. At bilang mga mag-aaral, totoo po na tayo naman ay nakikinabang sa kanilang mga pagtuturo. Kung meron po akong isang kilala na talagang ako mismo ay merong personal na paghanga sa kanyang katiyagaan, walang iba kundi si Teacher Cora. To God be the glory. Pero totoo po na hindi siya tumitigil sa pagtuturo. Hindi siya tumitigil sa pagdidisipulo. Patuloy kahit sa panahon ng pandemya. Merong kababaihan, merong YA, merong kabataan. Hindi ko lang po napansin kung merong mga kalalakihan siyang dinidisciple. Ang sabi nga doon sa unang Korinto, Kapitulo 9, ang talata ay 7 hanggang 12. Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? At ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan.
sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya yun isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa anihin. Naghahasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng material na kapakinabangan mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami, sabi ni Pablo sa iglesia ng Corinto. Sa unang Timoteo 5:17, ang mga matatanda na merong direktang pamamahala ay nararapat na tumanggap ng dobling pagpaparangal sa mga taong kanyang pinangangaralan at tinuturuan. Sa NIV, ang sabi ron, yung salitang, they are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Napakaliwanag yung sinabi sa unang Korinto. Hindi naman pinapahalagahan ng Diyos yung mga baka. Pero ginamit niyang halimbawa ito upang ipakita na ang mga nagtuturo ay nararapat din naman tumanggap ng pagkain ng material na bagay mula sa tinuturuan. Pangatlo, magbahagi kung ano meron ka at huwag kalimutang gumawa ng mabuti. Doon sa Hebrews 13:16, yun mismo ang salita. Bakit? Una, sa paggawa nito, ang Diyos ay nalulugod. Pangalawa, doon sa Galatia 6:9, ang sabi ron, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ito ang inyong utos at ito ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Pangatlo, bakit hindi tayo dapat magsawa sa paggawa ng mabuti? Ang pangatlo, sabi ron, sapagkat sa takdang panahon, sa panahon ng pag-aani, tayo rin ang makikinabang. So, meron tayong kasabihan na kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Kung meron tayong katiyakan na kung ano itinanim ay siyang aanihin, magtanim na tayo ng kabutihan. Sapagkat ito ang ating makikita. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Para kanino? Sino-sino ang dapat nating gawan o pagpakitaan ng kabutihan? Sa Galatia 6:10, ang sabi ron, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Hindi pinipili kung ikaw ay kapatid, kung ikaw ay kamag-anak, kung ikaw ay kapitbahay o ano. Sabi ron, let us do good to all people. Pag sinabing all people, all walks of life. Lahat ng tao. Pero, doon din sa talatang yun ay sinabi, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sino ba ang kasambahay sa pananampalataya? Sino ba ang tinatawag na family of believers? Hindi ba kayo at ako nananampalataya sa ating Panginoon? Ang Panginoong Hesus sa kanyang pananalita doon sa Matthew 7:12. Ito yung tinatawag nating golden rule.
Ito yung pangatlong dahilan ang dahilan ng ating paggawa ng kabutihan. Ang sabi roon, do to others what you would have them to do to you. O kaya ay sa mas madaling intindihin, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, iyon ang gawin mo sa kanya. So mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabi o nagsalita. Kaya ang paggawa ng kabutihan ay dapat nating gawin sa lahat ng tao, sa pamilya, sa mga kasambahay, sa pananampalataya, sapagkat ito ang tinatawag na golden rule na mismo ang Panginoon ang nagsalita. Doon sa Unang Tesalonica 5:11, ang sabi ron, therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. Yung pagpapalakas o pagbibigay ng lakas ng loob sa ating kapwa at yung patuloy na paggawa ng merong layunin na itaas o yung mabuo yung samahan, mapatatag yung samahan, ito ay nag-iiwas sa atin doon sa tinatawag na crab mentality. Ano ba yung crab mentality? Hindi po ba ito yung pagkadakita natin na maganda yung ginagawa ng ating kapwa, sa halip na purihin, pipintasan pa natin. Pag nakita natin umuunlad ang buhay, ang gusto natin, hilahin silang pababa. Bakit hindi natin gawin yung sinasabi ng talata? At ang isang magandang halimbawa nito ay yung sumali sa takbuhan ng 5 kilometer na pagtakbo. At habang siya tumatakbo sa unang 2 kilometro, ipinakita yung kanyang gilas, yung kanyang bilis ng pagtakbo. Sa pangatlo, pang-apat na kilometro, nakakaramdam na siya ng pagod, ng pagkauhaw, at parang gusto na niyang huminto pagdating doon sa malapit na sa 5 kilometro. To be exact, 200 metro na lamang at nandun na siya sa finish line. Pero ang kanyang saloobin, gusto na niyang huminto sapagkat masakit na ang kanyang mga binte, ang kanyang paa, at masyado ng uhaw na at parang tuyong-tuyo na ang kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ang sinasabi, huminto ka na, hindi mo na kaya. Pero nang kanyang makita at marinig ang mga tinig ng kanyang mga kaibigan, ng mga sumusuporta sa kanya, yung tinatawag na fans, nagkaroon siya ng panibagong sigla. Nagkaroon siya ng encouragement na kung saan kanyang ipinagpatuloy hanggang sa makarating doon sa tinatawag na finish line. A word of encouragement offered at the right moment can be the difference between finishing well and collapsing along the way. Yung tinatawag na words of encouragement, mahalaga po sa bawat isa sa atin. At ito po yung pang-apat at huling bahagi ng ating pagbubulay. Unang Tesalonica 5:11, encourage one another and build each other up. Tayo ay nasa panahon na nangangailangan ang bawat isa atin ng tinatawag na mga salita na magbibigay ng kalakasan. Hindi yung mga salitang lalo pang magpapabagsak sa ating kinalalagyang antas ng buhay sa ating pananampalataya. Hindi inaasahan na sa banal na kasulatan ay pinahintulutan ng Diyos na masulat
ang aklat ng Ezra, ang aklat ng Hagay, at ang propeta Ezra, ang propeta Hagay, maging ang propeta Zacarias, sila ay mga nangaral at sila ay nagpahayag tungkol sa kabutihan ng Diyos, tungkol sa gagawin ng Diyos sa panahon sila ay bihag ng kanilang mga kaaway, particularly yung mga tiga-Babylonia. Pero ang napakagandang pangyayari sa buhay ng propeta Zacarias, mula po doon sa Ezra chapter 5, verse 1 and 2, ang sabi ron, "And the prophets Haggai and Zechariah of God were with them, supporting them. They both preached the word and also involved themselves in the labor." Anong labor ang tinatawag? Hinikayat ng mga propeta na muling itayo ang nawasak na templo sa Jerusalem. Hindi lamang sila nangaral sa pamamagitan ng salita. Sila ay sumama sa mga Hebreo sa pagtatayo ng nasira o nawasak na templo. Kung mahalaga ang salita, mahalaga rin ang paggawa na kasama ng mga tao ng Diyos. Tandaan po natin, huwag nating kakalimutan na gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Sapagkat ang tinatawag na mga tao ng Diyos o mga mananampalataya ay umaasa higit sa lahat sa mga mananampalataya. Marahil, ang isang eksaktong gawain ng iglesia na aking nais na suportahan, walang iba kundi ang kaban ng Macedonia. Ang aking pamanhik, patuloy nating pagyamanin ang pondo ng kaban ng Macedonia. Huwag po nating isipin na tayo ay nagbigay na ng 10 bahagi. Huwag nating isipin tayo nakapagbigay na para sa iba't ibang mga gawain ng iglesia. Ang aking panungwagan sa umagang ito, idagdag na natin na pagyamanin ang pondo, idagdag na natin tulungan pang madagdagan ang mga halaga na ipinagkakaloob sa mga tao. Sapagkat kapag ang gawain ay ginawa mo para sa Panginoon, tandaan po niyo, hindi kailanman pagkukulangin ng Panginoon ang gumagawa nito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Sa ating mga kapatid na nagpahayag ng kanilang mga kahilingan sa panalangin, katulad ng pamilya ng mga De Ocampo, ang pamilya ng mga Batalyer, ang pamilya ng mga Laput, ang Sapanta Compound, ang iba naming mga kapatid mula sa request ng mga misyon, katulad ni Milet Seradoy, gayon din ang mga iba pa naming mga kapatid na patuloy na binibigyan ng ayuda para sa mga pangangailangan nila, kasama si Mrs. Bello
Salamat, Panginoon, sa kanilang mga katatagan sa pananalig sa iyo. Gayon din sa aming kapatid na Bong, sa kanyang buong sambahayan. Kasama na rin ang aming kapatid na Mike, na ngayon ay mayroong mga ginawang mga procedure sa kanyang lupang katawan. Patuloy na maingatan sa panahon ng kanyang confinement sa ospital. At alam namin na patuloy mong tugunin ang kanilang mga pangailangan. At sa bawat isa, Panginoon, na merong mga tanging kahilingan na hindi nabanggit, tugunin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Loobin mo, dakilang Diyos, na maranasan nila na ikaw talaga ang nagsusustina ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Na ikaw talaga ang gumagamot sa iba't ibang uri ng kanilang karamdaman. Na ikaw talaga, Panginoon, ang nagiging kaagapay nila sa panahon ng kanilang mga pinagdaraanan. Dinadalangin din namin ang aming Tesorero General, ang Reverendo Ferdinand Mercado, na sa kanyang kalagayan ngayon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mawak sa kanyang buhay, patuloy na maranasan niya ang kalakasan, kagalingan na nagmumula sa iyo. At tumaas na ang kanyang oxygen level at maranasan niyang makarecover sa karamdamang kanyang naranasan. Tugunin mo rin ang kanilang mga pangailangan. Patuloy na pasalamat sa pamilya ng mga Josue, sa pamilya ng aming Pastor Murillo, sa pamilya ng aming kapatid na Daisy de Ocampo. Salamat sa mga kagalingan na ipinagkaloob mo sa kanila, sa iba't ibang uri ng karamdaman kanilang naranasan, at sa aming mga kapatid na naghahanap ng kanilang mga trabaho at mapagkakakitaan. Tugunin mo, Panginoon, lahat ang kanilang mga pangailangan. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay lubos na umaasa ng mga kahilingan namin para sa bawat isang anak mo ay magkaroon ng katugunan at kami magkaroon ng kapayapaan, kagalakan at pagpapasalamat sa mga kabutihan mo sa aming mga buhay. Maging ang mga anak mo na sumapit sa karawan ng kanilang pagsilang, salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kanila. Hindi lamang dagdag na taon ng buhay ang ipagkaloob mo sa kanila, kundi buhay na nagiging kalugod-lugod sa iyo at nagiging pagpapala sa aming kapwa-tao. Rapatin mo, dakilang Diyos, na sila na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapadama ng pagmamahalan sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng pamilya, at padaluin mo, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala para sa bawat sa kanila. Nais din namin, Panginoon, ipanalangin ang mga matanda ng iglesia mula, Panginoon, sa aming mga panguluhan, pangulo ng bawat kapisanan, pangulo ng bawat lupon, pangulo ng aming lupong pamunuan. Kasama na po ang mga may edad naming mga kapatiran, tulad na aming kapatid na Doming, aming kapatid na sa Pastora Tamayo. Kasama na po ang aming kapatid na Leonie Flores. Kasama na rin, Panginoon, ang aming inang na mahigit ng 100 taon na patuloy na ipagkaloob mo, Panginoon, yung kasiglahan ng buhay na nakaugnay sa iyo. Patanggap mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-agapay sa bawat isa sa kanila. Gamitin mo ang iyong lingkod. Mga magulang, mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo.
Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon, habang kayo nabubuhay. Amen at amen. Kung ang sino man ay nagkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan. Dahil dito, kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang pagkakasala na nagkakawang gawa at umiibig sa inyong kapwa, at nagpapasiyang magtaglay ng isang bagong kabuhayang banal at sakdal na tumatalima sa mga utos ng Diyos at lumalakad sa kanyang mga banal na landas, ay magsidulog kayo ritong taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang banal na sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't manikluhod kayo na may lubos na pagnanasang makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong ating manunubos at tagapagligtas. At gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa niyong kasalanan. Luluhod tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay at hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ng aming puso ang di mabilang na mga pagkakasala at madlang kasamaan na sa tuwi-tuwi ay aming nagagawa, maging sa pag-iisip at sa pananalita laban sa dakila mong kadyusan na sa napag-uudyok sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po'y lubos na pinagsisisihan at dinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa iyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami ay iyong kahabagan, o Amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawang kalapastanganan at ipagkaloob mo na sa harapin kami sa iyo ay makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging nararangal at ikalululhati ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo pong lahat, Diyos na mawain at walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nakabukas sa mga puso ng lahat ng tao, at talastas mo ang lahat ng ninanasan namin at walang lihim na sa iyo nalilingid. Pakalinisin mo nga ang mga puso ng kasi ng iyong Espiritu Santo, upang maibig ka namin na may kasakdalan at may tampok sa paraang karapat-dapat ang banal mong pangalan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang nang dahil sa pagpapalagay na kami na may munti man lamang karapatan. O hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa panghahawak namin sa di malirip at di nagmamaliw mong kahabagan, kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit mamumulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapwat ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mahabagin ayon sa iyong katutubong taglay. Kaya't itulot mo na amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin at sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ang kanyang dugo, na mabuhay kami at lumago sa mga yaon. At nang kung kami ay nahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kaming lagi sa kanya at siya naman sa amin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di mantingkala mong pag-ibig at kahabagan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin, na siya ang doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili, na nang minsang makapaghandog ng kanyang buhay ay naging sakdal at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, at nilang ang santong sakramentong ito, at sa pamamagitan ng kanyang santo ebanghelyo, ay pinag-utos sa amin ang isang walang likat na pag-aalaala sa kanyang napakahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Niluluhog nga po namin sa iyo, O Amang mahabagin, na kami lingapin mo at sa amin ay ipantulot
na kung matanggap na namin ang tinapay at alak, ayon sa banal na likha ng iyong pinakaibig na anak sa pag-ala-ala sa kanyang manghirap at sakit at kamatayan, ay makinabang kami sa kabanal-banalan niyang katawan at dugo. Siya noong ding gabing siya ay pagkanulo ay hinawakan ng tinapay at nang makapagpasalamat ay kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Tanggapin at kanin niyo, ito ang aking katawan na binigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayun din naman, matapos ang paghapon, hinawakan ng sarot na makapagpasalamat, ay kanyang sinabi, "Uminom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa pagtanggap po natin ng banal na hapunan, sumabay po kayo sa amin sa pagkuha ng ostya o tinapay na walang libadura at gayon din ng katas ng ubas na ngayon ay nasa inyong mga tahanan, at sa sandali po naming tanggapin ito, sabayan niyo po kami sa pagtanggap. Sabi na tanggapin. Sabay-sabay po nating inumin. Tunay nga at ukol at matuwid na maging tungkulin namin na sa buong panahon ay at sa lahat ng dako, handugan ka namin ng mga pagpapasalamat, O Panginoon, amang banal na makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan. Kaya nga't sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel at lahat ng hukbong nasa langit, nagpupuri kami at dinadakilang maluwalhati mong pangalan. Sa laging pagpaparangal sa iyo, nagsasabi, tayo pong lahat, Banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, punong-puno ang mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ang buong pagluwalhati ay mapasaya lamang nawa, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Sabay-sabay po tayo sa pagbigkas. Luwalhati sa Diyos sa kataasan at sa lupa ay kapayapaan. Mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ibinubuni ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa iyong dakilang kaluwalhatian, O Panginoong Diyos, Hari ng sangkalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, Jesucristong bugtong na anak, O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, na ialis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo, na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ulitin natin ang Doxologia.
sa aking mga kamanggagawa, mga magulang, mga kapatid. Malagod ko po kayong pinagtatagubilin sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Ating ipahayag ang kanyang mayamang pagliligtas. Taglay natin sa ating mga buhay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sundin ang kanyang patnubay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you and be gracious